Sige, sana komportable kayong nakaupo ngayon at medyo madami tayo. Ngayon, tutuloy po natin yung pag-aaral natin sa John. Nasa chapter 3, verses 4 to 10 tayo ngayon. Ang title po ng ating pag-aaral, ang pagiging tunay na Kristiyano. Nakikita yan sa bagong buhay at mga bagong gawa natin. Diba? Alam niyo po, hindi lang si Apostle John nagsabi na ang Kristiyano tayo, kaya nga importante yung pag-aaral natin ngayon kasi tinutulungan tayo ng salita ng Diyos na manalamin dun sa kanyang salita mismo para makita natin kung tayo nga ay naging tunay na mananampalataya. Napakahalaga nito. Katunayan, si Pablo, yan din yung sinabi niya sa mga taga-Korinto sa 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Sabi ni Paul, examine yourself. Tignan mo yung sarili mo kung totoo yung iyong pananampalataya. Sabi din ni Peter, eto yung mga founding fathers ng church to. Very basic. At in-encourage din ni Peter dun sa kanyang pangalawang sulat, 2 Peter chapter 1, verse 10, that we make our election, our calling sure. Kailangan tayo bilang mananampalataya, siguraduhin natin na yung ating pananampalataya ay totoo. O ngayon, dito kay John, dito, stricto ako. No talking. Dito kay John, ito yung pupuntahan natin ngayon. Ganon din yung paksa niya. Kung tanungin, ikaw ba'y tunay na mananampalataya? O hindi? Saan to makikita? Makikita ba to sa pag-attend mo sa church, pag-awit sa Panginoon o sa mga panlabas na iba pang mga bagay? Pwede, pero may sinabi dito si John na mas malinaw na tanda kasi ito yung pagbabago na nakikita sa ating buhay na tayo nga ay konektado sa Diyos. Tayo ay kabahagi sa Kanyang kaharian. Marami kasing naging bulaan at ang Biblia naman naging malinaw na sa Biblia maraming mga false believers. Katunayan kung susuriin nyo yung 12 apostles ni Jesus, isa doon Judas. Diba? Uso ngayon yung Judas sa Senado eh. Judas. Sabi nila 13 Judas. Alam ko isa lang, si Judas lang. Ngayon, kasama na ng Panginoon yun. Nakita niya yung milagro, himala, narinig niya yung pagpapahayag ng Panginoon personal. Pero ito, kasama ng Panginoon, pero hindi pala nabago yung puso. Kasi dumating yung panahon, binenta niya ang Lord 30 pieces of silver. Anyway, etong nangyaring to ay parte ng dakilang plano ng Diyos. Tapos, di ba, dun sa bagong tipan, si Paul, nung nangangaral siya, may lumapit sa kanya, kasama din niya. Si Simon the sorcerer. Nakita ni Simon na si Paul, pag nag-preach, very powerful, at pag nag-pray, powerful. Ang daming gumagaling. Sabi ni Simon kay Paul, magkano bang pwede kong ibayad para magkaroon din ako ng ganyang kapangyarihan? Doon sa kanyang sinabit, ginawa, na rebuke siya ni Paul, hindi ka tunay sapagkat ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay hindi nababayaran ng pera. Nag-iisip siya, mababayaran pa ng pera niya yung kapangyarihan ng Lord. Sabi ni Paul, hindi. Kaya may mga yung mga taong ito na nakita sa Biblia, ay, huwad na mananampalataya. Yan. Doon sa mga taga-Galacia, sabi din ni Paul, no, maging doon sa Korinto, may mga false na mananampalataya. Kasi, kaya sila naging false
May mga turo ang Panginoon na dinagdagan nila. Para bang kulang pa yung ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran yung kasalanan ng bawat isa sa atin, para iligtas tayo. Kulang pa yung ginawa ng Panginoon para tayo ay mapabilang maging anak ng Diyos. Sa Galatia, nagdagdag sila ng iba, yung pagsunod sa batas, yung kakainin mo, yung Sabat. May mga dinagdag silang mga regulasyon na hindi naman yun yung magliligtas. Parang may mga ibang iglesia ngayon, may mga instruction sila sa mga members nila. Kailangan mahaba ang buhok, kailangan nakaputi ang suot, kailangan yung ganyan. Pero walang ganyan. Sapagkat ang tunay na kaligtasan at tunay nagbabago, mas nakikita yan sa panloob na lumalabas. No? Maraming ganyan, mga false apostles, sabi ni Paul na nagpapanggap na mga apostle ni Kristo, umawak ng Biblia, magtuturo ng Biblia, pero hindi naman talaga totohanan na alagad ng Panginoon. Diba? Minsan nga, may senador na laging nagkukot ng Biblia Nagiging katatawanan pa. Minsan nagiging kahihiyan pa. Parang iba na bababoy pa yung Biblia. Kasi susunod na araw, makita mo, nagko-quote ng Biblia. Susunod na araw, nag-Facebook Live. Pokemon naman. Ang topic, parang hindi consistent ang taong ito. Mamaya, ipapakita natin yung pagpapahayag ni John. Paano natin makikita yung sarili natin kung tayo nga ay totoong mananampalataya? Napaka-importante. Ikaw ba, Ray Parol, totoo kang mananampalataya? Paano mong patutuhanan yan? Mamaya, babanggitin sa atin ni John yan. Miski ang Panginoon, sinasabi, darating yung mga madaming antikristo. Si John, yung mga nakaraang pag-aaral natin, di ba, sinabi din niya na darating yung maraming antichrist. Mali ang tinuturo patungkol kay Kristo. Kontra kay Kristo na tagapagligtas. Kaya ngayong umaga, napakahalaga nitong talata na binuksan ni John sa atin, babasahin natin, pag-aaralan natin, makikita natin dito ang paano tayo maituring na tunay na Kristiyano. Pwede tayong mag-reflect, pwede tayong magsaliksik, pwede nating ihalin tulad sa buhay natin para magkaroon tayo ng assurance, ng katotohanan na tayo nga ay anak ng Diyos. Okay? Basahin ko yung 1 John chapter 3, verses 4 to 10. Nandiyan dyan sa program po natin yan. Verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Panginoon, dalangin po namin, paliwanagan mo ang aming isip, ang aming puso. Makita namin ang katotohanan po ng mga talatang ito sa aming buhay at sa pagtayo po namin at pagkatapos po ng aming pananambahan ngayong umaga,
madama namin, makilala namin na kami nga ay mga tunay na mananampalataya ni Kristo. Tulungan mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mananampalataya kay Jesus ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sabi ng salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin, pag tayo nananampalataya kay Kristo, perfecto tayo. Hindi sila nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nabago ang direksyon ng kanilang buhay. Ang buhay niya ngayon ay markado ng pagsunod sa Diyos. Kasi ang kasalanan, pagsuway sa Diyos yan. Ang patotoo ngayon ng pagiging tunay na Kristiyano, sabi nung sa talata na binasa natin, ay yung pagiging matuwid tulad ni Kristo. Bakit? Sapagkat may binhi na ibinigay sa atin ng Diyos. Nananatili yun sa atin. At ito yung nagiging tulong natin, ito yung patunay na hindi tayo kailanman mananatili pa sa kasalanan. Dito natin makikilala na tayo ay anak ng Diyos, yung binhing ito magdudulot sa atin ng bagong buhay, bagong gawa, at magmamanifest sa ating buhay yung pag-ibig. Pag-ibig. So dun sa binasa po natin sa verse 4, sabi dito, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa verse 5, si Jesus ay dumating upang alisin ang kasalanan. Okay? Makikita natin dito yung winawasak na gawa ng dyablo, yung kasalanan. Kasi ang kasalanan talaga, ang punot dulo kung bakit tayo nagkaroon ng maraming mga problema sa buhay. No? Dito, sabi dun sa verse 6, ang nananatili kay Jesus ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya nga, tayo encouragement dito sa bawat isa sa atin, lalo na pagka may mga hamon yung buhay natin, pagka tayo nahihirapan ng maglakad, pupunta ng simbahan, kailangan pag-pray natin na lumakas tayo, pagtibayin tayo ng Panginoon, sapagkat bahagi ng pagiging totoo sa Panginoon ay ang pananatili sa Kanya. Mamaya, mas bibigyan natin ng paliwanag yan. Sabi dun sa verses 7 and 8, ang pamumuhay ng tao ay nagpapakita kung paano tayo nabuhay, dito natin mapapakita kung tayo ay tunay na mananampalataya, sapagkat ang anak ng Diyos ay matuwid ang buhay niya. Tumatalikod siya sa kasalanan. May bago kasi siyang kalikasan. Bakit? May binhi na binigay ang Lord sa kanya na bumago sa kanyang buhay. E di ba't naalala niyo, sabi ni Jesus kay Nicodemo? Si Nicodemo, teacher yan ng Word. Pero sabi ng Lord sa kanya, Nicodemus, unless you be born again, you will not enter the kingdom of God. Yun eh. Nung tayo ay na-born again, nung tayo ay kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagsisi sa ating mga kasalanan, tinanggap yung pagiging Panginoon, ibig sabihin nasusunod sa ating buhay, ay may binhing binigay ang Lord sa atin at ito yung tumutulong sa atin para magkaroon tayo ng bagong buhay, mga bagong gawa. Nung panahon na ito, sinulat ni John to, taimtim siya. Sapagkat yung tao nung panahon na yon ay maraming mga nagsulputan ng maling paniniwala. Kaya para baguhin yung maling paniniwala, kasi medyo nasa year 90 AD na to, wala na si Kristo, namatay na si Kristo, maraming mga alagad ng Panginoon, yung 12, namatay na rin, si John na lang ang nabubuhay, at dito nagsulputan yung mga matatalinong mga kaisipan na sablay naman dun sa tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya maalala nyo si John sa simula pa lang, hindi siya nagpatumpik-tumpik yung pinaka-importanting mensahe
na dapat iparating sa tao, yun ang ganang sinabi niya. Si Jesus ay Panginoon, tagapagligtas. Siya ay nagkatawang tao, pero siya ay Diyos. Kasi sa totoo lang, maraming mga naniniwala sa ibang turo ngayon. Nung panahon nila noon, dahil sa Gnosticism, marami naniniwala si Jesus hindi nagkatawang tao. Kasi ang tao, ang katawan, makasalanan, sabi nila, kaya espiritu. Sa panahon naman natin ngayon, marami naniniwala na si Jesus naging tao lang, hindi naman naging Diyos. Mali, sabi gano'n ni John. At dahil dito, sinasabi niya to na yung paniniwala tungkol kay Kristo, yung totoong paniniwala sa Kanya, ay may binhi ng Diyos na siya nag-uudyok sa tao na magbago ng buhay. Hindi to about self-righteousness. Hindi to yung babaguhin mo yung sarili mo. Mali. Ang nangyari, si Kristo, nang dumating sa buhay natin, may binhi ang Diyos na binigay sa atin na babago ng buhay natin. Kaya nga yung susunod na sasabihin ni John, dito makikita na kaya malakas ang loob niya. Ang isang mananampalataya, hindi nagkakasala. Hindi naman ibig sabihin perfecto siya, pero iba na yung direksyon ng kanyang buhay. Diba? Hindi na, nagkaroon na siya ng 180 degrees turnaround, repentance, pagbabago. No, dati, kumbaga, direksyon niya ay pamali, ngayon ay patama. Direksyon ng buhay niya ay papuntang kadiliman, ngayon hindi na, kaliwanagan. Dati, kung enjoy siya sa fake news, ngayon hindi. Gusto niya yung totoong balita ng kaligtasan. Kaya nga, dun sa buong John, sulat ni John, talagang yung contrast, liwanag at dilim, katotohanan, kasinungalingan, pag-ibig at pagkapuot, talagang pinakita niya ng malinaw na iba na ang direksyon ng isang mananampalataya sa kanyang buhay. Amen ba doon? Nung tinanggap mo ba si Kristo, may nagbago sa iyo? Nabago ba ang direksyon mo? Hindi ka man perfecto, pero alam mo, may nagbago sa direksyon ng buhay mo. Sabi ni Paul sa 2 Corinthians 5:17, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas. Narito, ang lahat ay naging bago. No? Bago. Bagong nilalang ka. Parang si Ray Parol, pangu ka pa rin. Pero, binago ka na ng Lord. Physical lang yung pagiging pangu. No? Na kung pogi ka. Pogi ka pa rin. Pero sa loob mo, may nagbago Pinanganak ka na sa Panginoon. Kaya dun sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14, sinasabi ni Paul dito, miski siya, kinalimutan niya yung nakaraan, ang importante sa kanya, yung inaharap, yung gagawin ng Panginoon para sa kanya. May higher calling ang Panginoon sa kanya, alam niya yon. Natuwa ako minsan, sabi ko kay Sen, kailangan natin ng prayer group dito sa church. Sana may prayer warriors tayo pagka kailangan ni Brother Ray ng uwaya ng prayer, pwedeng ipag-pray nyo sila, etc. Alam nyo, nung nag-meeting sila nung Friday, na desisyonan nila na pwede dito. Yung mga seniors, yung mga matatanda. Sabi ni Sister Bing, wala na akong purpose ngayon, meron na. Kasi kung may mga problema tayo, pwede nating isulat yung prayers natin pag-pray nila. Kakatuwa May purpose ang buhay natin Hindi tayo wala lang, hinihintay na lang natin yung calling ng Lord. Pagbabalik ng Lord. Hindi, may purpose tayo. Habang nabubuhay tayo. And for that, I pray that God would bless this group at i-reward ng Lord ang bawat isa sa inyo. Alam ko na, lalo na yung mga senior natin, may mga
Iba-ibang nararamdaman. Kanina halos maiyak nga ako nung pinagpipray ni Pastor Norman si Pastor Sunny. Hindi kasi exempted yung mga pastor dyan sa mga ganyang kasakitan eh. Alam ko mainit eh. Pupunta si Brother Sunny dun sa church niya. Kukommute yun minsan, nainitan. Sabi ko, and pinagpipray, may sakit pala si Brother Sunny. And yet, tuloy-tuloy lang sa gawain, di ba? Kasi, bago ang direksyon eh. Hindi na ang direksyon mo yung dati, kung importante sa iyo noon, pera ngayon hindi na. Mas importante sa iyo, mahalin mo yung kapwa mo, paglingkuran mo ang Panginoon. Panibago ng direksyon. Alam niyo si Paul, nung umpisa naman, hindi siya Paul eh. Ang tawag sa kanya, Saul. Yung S na pulta ng P, naging Paul. Kasi nagbago yung buhay niya. Nung si Saul pa siya yung pumapatay sa Kristiyano. Dahil sa kanilang pagiging Kristiyano, nandoon siya nung pinatay yung unang Christian martyr, si Stephen. Siya yung nag-approve pa, siya pa yung natuwa. Persecutor siya ng church. Galit siya kay Kristo. Pero nung nakilala niya si Kristo, si Saul, naging Paul. At ngayon, mapagmahal na siya sa Panginoon. He even laid down his life for Christ. Sabi ni Paul, for me, to live is Christ. To die is gain. May bagong direksyon ang buhay kapag ikaw ay na kay Kristo. Doon sa panahon ni Christ, may isang tax collector doon. Yung tax collector nung panahon ni na Kristo. Pinamumuhi ang tao yan eh. Para silang sinners ang tawag sa kanila. Masyadong makasalanan. Bakit? Kasi pinaglingkuran nila yung ibang gobyerno, tapos kinukunan nila yung mga kababayan nila ng tax. Pag kinuha nila yung tax, karamihan sa kanila, dinadoble yung tax. Kumbaga, 100 lang ang dapat ibigay sa gobyerno, gagawin nila 500. Para may 400 sila. Kaya yung mga tao nung panahon, muhing-muhi pagka-tax collector. Ang tax collector, pagpapasok sa templo, titinginan yung mga tao. Ayaw nila eh, ang mga tax collector. Pero alam nyo ba, minsan, nangangaral ang Panginoon at narinig ni Zacchaeus yung tungkol sa Lord, yung kanyang pangangaral. Zacchaeus nagbago ng puso eh. Zacchaeus, tax collector. Nung papadaan si Kristo, naglalakad sila, umakyat ng puno si Zacchaeus dahil mababa lang siya para mapansin ni Christ. Nagulat si Zacchaeus, pagdaan ni Kristo dun sa kanyang harapan, tinawag siya at kilala siya ng Panginoon. Bagong buhay. Kristiyano, bagong buhay, bagong gawa. Hindi pa nangangaral ang Lord, pero kinilala ni Zacchaeus ang pagiging Panginoon at tagapagligtas ni Kristo. Etong nangyari kay Zacchaeus. Hindi pa sinasabi ng Lord sa kanya, Zacchaeus, mali yung ginawa mo. No? Ang sabi ni Zacchaeus sa Lord, Lord, patawarin mo ako. Yung mga niloko ko, ibabalik ko. Sana ganyan yung mga politiko ng Pilipinas. Bilyon-bilyon ang ninakaw. Bilyon-bilyon dapat yung ibalik. Yung isang engineer, nagsoli siya ng 1 bilyon. Kikilabutan ka eh. Bilyon, engineer. Hindi pa yan si congressman, hindi pa yan si senator. Diba? Gaano ka samahan ang puso nyo. Pero yung pusong yan, pwedeng mabago. At ang babago sa puso ng tao, hindi reliyon. Si Kristo lang. Pag natamnan ka ng binhi ng Diyos, pag ikaw ay naging anak ng Diyos, automatic, nagbabago ang buhay mo, nagbabago ang direksyon ng buhay mo. Hindi ka na yung si dating Zacchaeus. Ikaw na si bagong Zacchaeus. Hindi ka na si dating Saul. Ikaw na ngayon si Paul.
Amen? So ito yun. Ito yung sinasabi ni John. Kapag ka ikaw ay totoong mananampalataya, totoong Kristiyano, may bagong buhay ka, may bagong gawa ka na. Pangalawa, ang patotoo dito, bago na yung pagkilos mo. Kung ikaw ay pinanganak ng Diyos, nagbago na yung gusto mo, lumalabang ka na ngayon sa kasalanan. Kumbaga sa dati noon, enjoy ka sa kasalanan. Hindi mo nga alam na kasalanan yung ginawa mo eh. Hindi. Pero ngayon, alam mo na. Kung hindi ka nahuhuli, hindi mo alam na kasalanan eh. May parang snatcher, nag-snatch, nahuli, iyak eh. Patawarin niyo po ako. Pero humingi siya ng tawad, hindi dahil nag-snatch siya. Humingi siya ng tawad dahil nahuli siya. Diba? Eh dito, hindi na. Bagong pagkilos ka na. Alam mo na kailangan mo magbago. Yung isang alagad ng Panginoon si Matthew, nakatutuwa ako dun sa kwento niya eh. Nandun siya sa tax collector booth. Nung tinawag siya ng Lord, sabi niya, follow me. Tayo agad si Matthew, sumunod sa Panginoon. At pagkatapos, ang susunod na ginawa ni Matthew, ay nagpiging siya sa Panginoon. Nagbago agad yung pagkilos ni Matthew. At hindi na siya naging tax collector. Hindi na siya naging kurakot. Kaya nga ang prayer natin sa mga congressman natin, hanggang kay kagawad, kay kapitan, kay mayor, kay konsihal, kay senador, pati barangay tanod ba? Sa mga namumuno sa atin na baguhin ng Lord ang kanilang puso. Paano mababago ang puso ng tao? Paano bago ang puso natin? Eh yung kinilala natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At may binhi ang Diyos sa ating buhay. Na siyang pumipigil sa atin ngayon. Mag-enjoy sa kasalanan. Ang pinakamalungkot na tao ay yung isang totoong Kristiyanong bumaksak sa kasalanan. Kasi hindi siya masaya. Siya yung pinakamalungkot. Naalala niyo si David nung bumaksak sa kasalanan, yung Psalm 51. Umiyak si David sa Lord. Kasi mahal niya ang Lord eh. Ganun tayong mga Kristiyano. Amen ba? Pag tayo nagkakasala, umiiyak tayo sa Panginoon. Hindi tayo umiiyak dahil nahuli tayo. Hindi. Sa puso natin, alam natin na offend natin ang Diyos. Kaya nagsisisi tayo. Di ba? Yung nangyari sa mga kasama ni Jan sa Epeso eh. Yung nagalit yung mga tao dun sa mga mananampalataya sa Epeso. Kasi nung nanampalataya sila kay Kristo, nagbago sila ng pagkilos. May mga libro sila ng occult, yung galing sa demonyo. At yun yung binayaran nila yun eh. Binili nila yun. Mahalaga yun eh. May mga rebulto sila ni Artemis. Sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Pero nung nakilala na si Kristo, alam niyo yung ginawa nila dun sa libro? Sinunog. Sabi dun sa Biblia, 50,000 silver coins ang worth. Sobrang mahal. Sinunog nyo lang. O bakit? Kasi iba na ang pagkilos nila eh. Nananampalataya na sila. Hindi dun sa Diyos-Diyosan, kundi sa tunay na Diyos. Kaya nagalit sa kanila yung ibang mga nandoon, yung lalo na yung gumagawa ng mga rebulto, kasi nawala ng negosyo. Nagalit tuloy sa kanila. Ayun yun eh. Yung ibig sabihin, hindi naman sinabi ni John o ni kung sino yung pastor nila, sinabi, huwag niyong gawin to, huwag niyong gawin yan. Sila mismo, nakita nila kung ano yung totoo. Ganon din sa Thessalonica, sabi ni Paul, na yung dati-dati kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan, ngayon hindi na. Diba, Brother Ray? Never. Diba? Never na. Never na sila sumamba sa Diyos-Diyosan. Tama ba, Brother Ray? Diyos-Diyosan. Masaya po kaming mga lalaki. Minsan nagbibiroan kami. Yung mga, yan, sila Brother Ray, sina Alex,
Sina Levi. At pasensya na kung nangiti ako. Naalala ko yung mga masasayang sandali namin magkakasama kami sa fellowship at nag-aaral ng salita ng Diyos, nagkikwentuhan na kung sa totoo lang, pagka yung ibang mga ganitong grupo ng lalaki nagkikwentuhan, yung iba, yung karamihan may kasamang alak di ba? Kami, we can smile and be happy na nakatapat lang sa amin lugaw o kaya malagkit yung yung biko. Ayan, pinag-aagawan nila yan, biko. Ayan, at saka kape, yung ganon. Pwede kasi bagong pagkilos na Ayun yung pangalawa. Pangatlo, yung sabi dito, para mapatunayan na ikaw nga ay tunay na mananampalataya, ang pag-ibig ang nagiging marka ng buhay mo. Nakita sa iyo yung pag-ibig na babago pala. Yung maraming mga kabataan, sabi nila, sila yung rebel without a cause. Pero maraming kabataan, nung nakilala nila si Kristo, nakita nila hindi pala sila rebel. Napalitan yung puso nila ng pag-ibig. Sabi dun sa John 13 verse 35, sa pamamagitan nito, ibig sabihin pag-ibig. Sa pamamagitan ng pag-ibig, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sino nagsabi nito na makikilala tayo kung naalagad tayo ni Kristo? Kung may pag-ibig tayo. Ang nagsabi nito si Kristo mismo. Kaya nga tayo, dahil tayo, sabi natin, tayo ay mananampalataya, ay mas nakikilala tayo ngayon dapat sa ating pag-ibig. Kaya nga si Paul, nung nagturo siya sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 13, binigyan niya dito ng definition kung ano yung pag-ibig. Sabi niya, sa lahat, ang pinaka-importante pag-ibig. No? Kahit ikaw, punong-puno ng spiritual gift, ang galing mo mangaral, pag nag-pray ka, daming gumagaling, dami kang spiritual gift, kung ikaw sobrang dunong mo, dami mong kaalaman, o gusto mong isakripisyo pa mismo yung buhay mo para sa Panginoon, kung wala kang pag-ibig, sabi ni Pablo, para kang patingaw. Maingay ka lang. Kaya dito din sa John chapter 4, kukuha natin to later. Sabi ni John, ang umiibig ay anak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang patotoo na tayo may ugnayan sa Diyos. Itong pag-ibig na to, alam nyo, pinakamagandang tatanggap ng pag-ibig na to, yung mga taong pinakamalapit sa atin. Yung pamilya natin. Diba? Sana mahalin natin sila. Yung churchmate natin. Kaibigan natin. Yung mga taong malapit sa atin. Sana makita nila tayo na tayo yung may pag-ibig sa ating buhay. May istorya dun sa yung sa Good Samaritan. Diba? Nag-istorya ang Panginoon. Sino yung magiging mabuting kapitbahay dito? Sino yung totoong may pag-ibig? May 3 tao na dumaan dun sa isang ninakawan, ginulpi. At agaw buhay ngayon, kailangan ng tulong. Diba? Kwento ng Panginoon, yung The Good Samaritan. Dumaan yung pare, nakita niya, uy, may taong tutulungan. Ginawa, umiwas. Tapos, pangalawang dumaan, yung Levita. Uy, sabi niya, may tao doon. Mamamatay, agaw buhay na. Ay, lumihis din siya.
ng daanan. Pangatlo, dumaan yung Samaritano. Yung Samaritano, nung panahon nila yon, pinasusuklaman niya ng mga Hudyo. Kasi parang sila yung makapili, yung parang balimbing sa pananampalataya. Yung Levita at saka yung pare, yung saserdote, sila yung tinitingala sa kanilang kabanalan, sa kanilang pagiging matuwid na buhay. Pero sa pagkakataon na to, ng pagkwento ng Panginoon, the Good Samaritan, hindi nila tinulungan yung tao, tumulong yung Samaritano. O kasi, ang totohanan lang, ang totoong anak ng Diyos, makikita mo sa Kanya yung pag-ibig. Tinanim na ng Lord yun. Agad-agad may binhi sa Kanyang buhay na nag-uudyok sa Kanyang umibig. Kaya nga dapat ang prayer natin, Lord, makita tong pag-ibig na to sa ating mga buhay. Naalala niyo, nagulat ako dun sa kwento ng Samaritan woman, yung kasabay ng Panginoon nag-igib ng tubig. Nag-igib siya ng tubig 12 o'clock noon. Bakit? Kasi nahihiya siya kasabay yung ibang tao. Bakit siya nahihiya? Kasi nga yung antas ng buhay niya. Hindi siya naging mabuting babae. Samaritan woman. Nung na-meet niya ang Panginoon dun sa well, at kinilala niya yung Panginoon, antimano nagkaroon ng pagbabago yung buhay niya. Nung na-meet niya ang Panginoon, nakausap niya ang Panginoon dun sa balon, nawala yung hiya niya, pumunta siya dun sa mga kababayan niya, naharap niya, at nasabi niya, eto yung si Kristo dumating na. Kaya nga marami nun ay nanampalataya kay Kristo dahil sa Kanya. Kita niyo yung pagbabago kasi hindi yan yung pagbabagong gawa-gawa lang natin. Tayong tao, mahina tayo sa ating sarili. Pero sa tulong ng Panginoon, tayo ay napapalakas. So, pag-ibig, no? Pangatlo, pag-ibig. Yung pangapat, yung kailangan nating manatili tayo kay Kristo. Ang tunay na Kristiyano, nananatili sa Panginoon yan. Sa John 15, verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa Kanya ay nagbubunga ng sagana. Importante itong pananatili sa Panginoon. Kaya patuloy nating encourage ang bawat isa na manatili. Pagka bumaksak sa kasalanan, encourage natin bumalik sa Panginoon. Lahat tayo makakatikim ng pagbaksak, pagkakasala sa buhay natin, pero ang Panginoon laging bukas yan. Sabi nga, the mercies and the loving kindness of God is new every morning. Bago lagi yan. Isipin nyo, kung si Pedro, nung nagkamali siya, hindi na siya bumalik sa Panginoon. Hindi na siya nanatili. Hindi niya sana naranasan. Hindi sana niya na itatag ang Kristyanismo. No? Kaya tayo, pagka bumaksak tayo, nagkamali tayo, tuloy lang, balik sa Panginoon. Kasi may plano ang Panginoon sa ating buhay. Paano pa kaya makukumpleto ng Diyos yung gusto niyang gawin sa buhay natin kung tayo ay hindi mananatili? Tandaan natin, ang pagbabago ng Panginoon sa atin ay proseso. Hindi yan overnight. Hindi yan bigla ang nangyayari. Ang pagbabago ay habang tayo ay konektado sa Panginoon. Kaya nga, sabing ganon, ang puno ng ubas, ang Panginoon at tayo mga sanga. Ang buhay natin galing kay Jesus. Ang pananatili sa Kanya ang magdudulot sa atin ng magagandang pagbabago sa ating buhay. At ang panghuli, good news. Panghuli na. Konti na lang to. Kaya natin tong tawid. Ang panghuli, yung pagsunod sa kautusan. Dito makikilala kung sino yung anak ng Diyos. Sabi dun sa James chapter 4 verse 17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat gawin ngunit hindi ito ginagawa, sila'y nagkakasala. Ito yung kasalanan. Alam mo naman, mali. Ginawa mo pa, kasalanan yan. Diba? Nandoon kayo sa grupo. Grupo-grupo kayo, nagkikwentuhan kayo. Tapos ang pinagkikwentuhan nyo, yung kapitbahay, alam mo, maritis na yan, mali na yan.
Huy, mali ka na dyan pagka sumama ka. Pagka ikaw nandun sa ganong grupo, huwag ka na makibahagi. Sarap makinig ng problema ng iba eh. Tsaka kahinaan ng iba, tsaka kamalian ng iba. Pero pag nandiyan sa ganyang grupo ka, huwag ka na magsalita. Pag pinili mo na hindi na marites dahil masama sa kapwa yun, parang nilalait niyo yung kapwa sa kwentuhan niyo dahil masama yun. At hindi mo ginawa, sumunod ka sa utos ng Diyos. Pero pagka alam mong mali na yan, tas ginagawa mo pa, kasalanan yan. Kaya kailangan natin ng umiwas, sabing ganon. Kailangan natin talikuran yung kasalanan sa ating buhay. Diba? Pag alam mong mali, tapos ginawa mo pa. Ang kasalanan ay pagsuway sa Diyos. Hindi lang ito ordinaryong pagkakamali. Ito ay pagsuway sa Diyos. Ito'y nangyayari kapag alam mo na ang tama, pero ginagawa mo pa rin yung mali. No? Ang ugat ng kasalanan ito yung pagsunod mo sa sarili mong kagustuhan na wala na yung pagiging Panginoon ni Jesus. Kaya dapat tayo ay magsisi kapag tayo ay hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Hamon. 3 hamon ang binibigay sa atin ng salita ng Diyos. Unang-una, dapat tayo ay manatili kay Kristo. Huwag lamang sa oras ng ginhawa o kung gusto natin. Lalong higit pagka ang buhay natin ay hinahamon ng mga iba't ibang kapagsubukan. Dapat ang pananatili kay Kristo ay panatag sa bawat isa sa atin kasi diyan natin makikita yung mga tunay na pagbabagong ginugusto ng Panginoon sa atin. Pangalawang hamon, ipakita natin yung pag-ibig natin. No? Ang pag-ibig, it is shared. Kaya nga, umpisa natin sa pamilya natin, sa anak natin, sa mga mundong ginagalawan natin. Sana tayo ay makilala na isang Kristiyano dahil sa ating pag-ibig. Ang pangatlo, mamunga ng pagbabago. Hayaan na makita ng mga tao sa paligid natin na may pagbabagong nangyari sa atin. Alam nyo, ito'y pinakamagandang witness sa kanila para sila din ay maging Kristiyano. Yung change life natin, sabihin ng asawa mo, alam mo dati ganito ka, ngayon ibang-iba ka na. Dati nun, pala mura ka, ngayon hindi na. Dati nun, ganito ugali mo, ngayon hindi na. May mga pagbabago. Yung pagbabagong to actually would proclaim Christ sa kanila and hopefully they would follow Christ because of our example. Church, amen ba doon? Amen. Ang tunay na Kristiyano, hindi lang sa salita, nakikita din sa gawa. Yung gawa, hindi nangyari yan bago naging Kristiyano. Ikaw ay naging Kristiyano, may binhi ng Diyos sa buhay mo, kaya ngayon ang buhay mo ay panibago, iba na. Diba? Hindi baliktad ha. Hindi yan good works, kundi yan yung work ni Christ sa atin at dahil nagwo-work si Christ sa buhay natin, patuloy ang magaganda pagbabago sa ating buhay. Araw-araw habang tayo nananatili sa Panginoon, we are becoming more like Christ. Amen ba doon? Let's pray. Dakilang Diyos, ang aming puso ay taus-puso sa aming pasasalamat sa iyo. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, at patuloy kang magliwanag sa aming buhay. Nawa, makita po namin ng sarili namin mga tunay na mga mananampalataya. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.